Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Janine. Hindi ko alam kung saan magsisimula, pero ang alam ko lang, ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay mapagpalaya. Pero bakit sa sitwasyon ko, parang unti-unti akong kinukulong ng sarili kong mga desisyon? Nagsimula ang lahat sa mainit na lungsod ng Las Piñas. Alam mo naman dito, Ate J, kapag sumapit ang summer, parang nakatapat ang electric fan mo sa impyerno. Pero sa kabila ng init ng panahon, mas mainit ang tensyong namumuo sa loob ng aming opisina. Nagtatrabaho ako bilang isang marketing associate sa isang real estate firm. Maayos naman ang buhay ko. Stable na trabaho, sariling condo unit malapit sa Alabang Zapote Road, at mga kaibigang laging nariyan. Pero may kulang. Isang gabi, habang nag-o-overtime ako para tapusin ang mga kailangang reports para sa aming bagong project sa BF Resort, pumasok si Renel. Si Renel ay isa sa mga top engineer ng kumpanya. Matangkad, seryoso ang mukha, at may mga matang tila, laging may malalim na iniisip. Nung una, usapang trabaho lang kami. Janine, ito na yung floor plan na hinihingi mo. Pasensya na kung natagalan, kailangan ko pang i-double check ang mga sukat. Wika niya, habang inilalapag ang mga blueprints sa desk ko. Salamat, Renel. Akala ko nga makakalimutan mo na biro ko. Kahit ang totoo ay kanina ko pa siya hinihintay. Hindi dahil sa blueprint, kundi dahil gusto ko lang siyang makita. Hindi kita makakalimutan, sagot niya. Maikli lang, pero tumagos. Nagkatinginan kami ng ilang segundo. Doon ko naramdaman ang unang pitik sa puso ko. Isang pitik na dapat ay pinatay ko na agad. Dahil alam ko ang katotohanan, si Renel ay may asawa na. Hindi ko siya inagaw. Iyan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko tuwing gabi bago ako matulog. Hindi ko siya hinila palayo sa pamilya niya. Pero Ate J, aaminin ko, hindi ko rin siya itinulak palayo noong nagsimula siyang lumapit. Isang gabi, umuulan ng malakas. Dahil sa baha, sa ilang bahagi ng Las Piñas, na-stranded kami sa opisina. Kaming dalawa na lang ang naiwan. Binuksan niya ang kanyang baon na kape at iniabot ang isa sa akin. Janine, pagod ka na ba? Tanong niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan. Pagod na rin, Renel. Pero kailangan Ikaw? Bakit hindi ka pa umuwi sa asawa mo? Medyo natigilan siya sa tanong ko. Huminga siya ng malalim. Yung buntong hininga na puno ng bigat. Minsan, mas madaling manatili sa trabaho kaysa umuwi sa bahay na puno ng panunumbat. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa asawa niyang si Liza. Sabi niya, wala na silang pagkakaunawaan, na ang tanging nagbibigkis na lang sa kanila ay ang kanilang anak at ang obligasyon. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Renel at sa halip na maging boses ng katwiran at sabihing ayusin nila ang problema nila, naging sandigan ako. Naging makasarili ako, Ate J. Sa bawat salitang binitawan niya, lalong lumalapit ang loob ko sa kanya. Naramdaman ko ang pangangailangan niyang kalingain. At ako naman, kailangan ko ring maramdamang ako ang priority ng isang tao. Lumipas ang mga buwan. Ang simpleng kape sa opisina, naging dinner sa mga tago at maliliit na kainan sa loob ng Casimiro. Ang simpleng kumusta sa chat, naging mahahabang usapan hanggang madaling araw.
Alam kong mali. Alam kong may masasaktan. Pero tuwing hinahawakan ni Renel ang kamay ko, habang naglalakad kami sa madilim na bahagi ng isang parke, nakakalimutan ko ang moralidad. Nakakalimutan ko na may babaeng naghihintay sa kanya sa bahay. Isang gabi, habang nasa loob kami ng kanyang sasakyan, tumawag ang asawa niya. Nakita ko ang pangalan sa screen ng phone niya. Kinabahan ako. Akala ko sasagutin niya. Pero pinatay niya ang tawag at itinabi ang cellphone. Bakit hindi mo sinagot? Tanong ko ng mahina. Hinarap niya ako. Hinawakan niya ang mukha ko at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng streetlights, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Dahil ikaw ang gusto kong kausap ngayon, Janine. Ikaw lang. At doon, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagtatago, takot, pero higit sa lahat, matinding pagnanasa. Hindi ko siya pinigilan. Bagkus, tumugon ako. Sa sandaling iyon, tinanggap ko na ang papel ko bilang ang iba. Pero Ate Jay, hindi rito nagtatapos ang kwento. Dahil habang lumalalim ang ugnayan namin, mas lalong nagiging komplikado ang lahat. Nagsimula nang magduda si Liza. Nagsimula nang magkaroon ng mga pagbabago sa kilos ni Renel. At ako, unti-unti na akong nilalamon ng konsensya ko. Pero ang takot na mawala siya sa akin ay mas matindi pa kaysa sa takot kong makasalanan. Sa paglipas ng mga linggo, tila naging isang eksperto ako sa paglulubid ng buhangin. Bawat ngiti ko sa opisina, bawat tawa ko kasama ang mga katrabaho ay isang maskara para itago ang katotohanang unti-unti na akong kinakain ng sarili kong sikreto. Ang Las Piñas, na dati ay isang pamilyar at payapang lungsod para sa akin, ay tila naging isang malaking labirinto kung saan kailangan naming magtago sa bawat sulok. Hindi madali ang maging anino. Isang gabi, nagpasya kaming kumain sa isang medyo liblib na kainan sa may Pilar Village. Akala namin ay ligtas kami roon dahil malayo sa main road at hindi madalas puntahan ng mga kakilala namin. Habang hinihintay namin ang order, biglang tumunog ang cellphone ni Renel. Hindi lang isang beses, kundi sunod-sunod. Si Liza ba yan? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang boses ko kahit na kumakaba ang dibdib ko. Hindi sumagot si Renel. Binaba niya ang phone nang pabaligtad sa mesa. Pero nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha niya. Ang dati-rating malambing na tingin ay napalitan ng pagkabalisa. Nagtatanong siya kung nasaan daw ako. Sabi ko may emergency meeting sa site sa Cavite. Hanggang kailan tayo magsisinungaling, Renel? Tumingin siya sa akin, malalim at puno ng pagod. Janine, alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Gusto ko lang ng kaunting katahimikan. Sa piling mo lang ako nakakahanap ng pahinga. Ang mga salitang yon, ang pagsasabi niyang ako ang kanyang pahinga, ang nagsilbing lason na masarap lasapin. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit alam kong mali, nananatili ako. Kasi pakiramdam ko, ako ang bayani sa kwento niya. Ako ang sumasalo sa kanya kapag bagsak ang loob niya dahil sa away nila ng asawa niya. Pero sa kabilang banda, alam ko rin na ako ang kontrabida sa buhay ni Liza. Isang hapon, habang naglalakad ako sa mall, sa may alabang Zapote Road para bumili ng kailangan ko sa bahay, may nakita akong pamilyar na bulto. Mula sa malayo, nakita ko si Renel. Pero hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang babae at isang batang lalaki na siguro ay nasa 5 taong gulang pa lang. Tumigil ang mundo ko. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko si Liza sa personal. Maganda siya. Simple at bakas sa mukha niya ang pag-aalaga sa pamilya. Nakita ko kung paano inakbayan ni Renel ang asawa niya habang buhat ang kanilang anak. Mukha silang masaya. Mukha silang buo. Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Doon ko napagtanto na ang Renel na kasama ko sa gabi, ang Renel na nagsasabing wala na silang pagkakaunawaan, ay ang parehong Renel na gumaganap pa rin bilang ama at asawa sa liwanag ng araw. Umuwi ako sa kondo ko ng gabing yon na luhaan. Gusto kong magalit.
Gusto kong sabihin sa kanya na tapusin na natin ito. Pero nang tumunog ang doorbell ko bandang 10:00 ng gabi at bumungad ang mukha ni Renel na basang-basa sa ulan at mukhang problemado, nawala lahat ng galit ko. Nag-away kami, Janine. Hindi ko na kaya. Bungad niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Sa halip na itaboy siya, hinayaan ko siyang pumasok. Pinatuyo ko ang buhok niya, pinagluto ko siya ng pagkain, at pinakinggan ko ang lahat ng reklamo niya tungkol sa asawa niya. Doon ko napatunayan na naging makasarili na talaga ako. Hindi ko siya inagaw sa pisikal na paraan, pero hinayaan kong ang puso niya ay manatili sa akin habang ang katawan niya ay nasa iba. Renel, nakita ko kayo kanina sa mall. Sabi ko habang nakasandal kami sa headboard ng kama ko. Natigilan siya. Seryoso? Bakit hindi ka lumapit? Anong gusto mong gawin ko? Magpakilala bilang yung babaeng kinakausap mo gabi-gabi? Mapait kong sagot. Nakita ko kayo. Mukha kayong masaya. Bakit kailangan mo pang pumunta rito? Humarap siya sa akin at hinawakan ng magkabilang pisngi ko. Janine, ang nakita mo ay ang dapat na anyo namin sa harap ng ibang tao. Pero ang nararamdaman ko ngayon, dito sa loob ng kwartong ito ang totoo. Huwag mo akong bitawan, please. Ikaw na lang ang meron ako na nakakaintindi sa akin. At dahil sa mga salitang yon, muli akong bumigay. Hindi ko siya binitawan. Kahit alam kong bawat segundong kasama ko siya, may isang pamilyang unti-unting nadudurog sa labas. Naging mas mapangahas kami pagkatapos nyon. Madalas na kaming lumabas na magkasama kahit office hours. Minsan, nagdadahilan kaming may site visit kami, pero ang totoo ay pumupunta kami sa mga malalayong lugar sa Tagaytay o Laguna para lang makapag-spend ng oras na kaming dalawa lang. Pero ang tadhana, mapaglaro. Isang umaga, pagpasok ko sa opisina, pansin ko ang mga bulungan ng mga empleyado. Pagdating ko sa desk ko, may isang sobrang puti ang nakapatong doon. Walang pangalan ng sender. Binuksan ko ito at laking gulat ko nang makita ang mga litrato namin ni Renel na magkasama sa isang restaurant sa Las Piñas, magkahawak kamay at tila napakasaya. Nanginig ang buong katawan ko. Lumingon-lingon ako sa paligid, hinahanap kung sino ang nakatingin. Sa dulo ng hallway, nakita ko si Renel na galing sa loob ng opisina ng aming boss. Maputla siya at hindi makatingin ng direkta sa akin. Maya-maya, tumunog ang internal phone sa desk ko. Janine, go to the HR office now. Boses iyon ng aming manager. Habang naglalakad ako patungo sa HR, parang bawat hakbang ko ay papalapit sa bangin. Alam ko na ito na ang simula ng pagguho ng mundong pilit naming binuo sa loob ng kasinungalingan. Pagpasok ko sa kwarto, hindi lang ang HR manager ang nandoon. Nakaupo sa isang silya, tila kanina pa naghihintay, ay si Liza. Walang imik si Liza, pero ang talim ng tingin niya ay sapat na para hiwain ang pagkatao ko. Inilatag ng HR manager ang mga litrato sa harap ko. Janine, we received a formal complaint regarding professional misconduct and immorality. What can you say about this? Hindi ako nakapagsalita. Napatingin ako kay Liza. Inakala ko na susugurin niya ako, sasabunutan o mumurahin. Pero nanatili siyang kalmado. Isang uri ng kalmado na mas nakakatakot kaysa sa galit. Hindi ko siya inagaw sa'yo. Ang tanging lumabas sa bibig ko, isang depensang alam kong walang saysay. Ngumiti ng mapait si Liza. Hindi mo siya inagaw? Siguro nga. Pero hinawakan mo siya noong dapat ay binitawan mo na. Alam mo, Janine, hindi ko kailangang makipag-away sa'yo. Kasi sa huli, ikaw ang talo. Dahil ang lalaking kayang magtago sa likod ng isang babaeng tulad mo ay hinding-hindi magiging tapat kahit kanino. Matapos ang usapang yon, sinuspindi kaming dalawa ni Renel habang isinasagawa ang imbestigasyon. Nawalan ako ng gana sa lahat. Ang kondo ko na dati ay paraiso namin, naging kulungan ng lungkot. Hindi nagparamdam si Renel sa loob ng 3 araw. Hindi sumasagot sa tawag, hindi nagre-reply sa text. Hanggang sa isang gabi, muling tumunog ang doorbell ko. Akala ko si Renel na, pero laking gulat ko
nang makita ko ang isang delivery man na may dalang malaking box. Para kay Miss Janine po, galing kay Mr. Renel. Dali-dali ko itong binuksan, umaasang may paliwanag o mensahe ng pag-ibig sa loob. Pero ang bumungad sa akin ay ang lahat ng gamit na naiwan ko sa sasakyan niya. Pati na ang ilang regalo na ibinigay ko sa kanya noon. At sa ibabaw ng mga gamit, may isang maikling sulat. Janine, kailangan kong ayusin ang pamilya ko. Patawad, pero hindi ko na kayang ituloy ito. Huwag mo na akong tatawagan. Napaupo ako sa sahig. Doon ko naramdaman ang tunay na sakit. Ang lalaking pinaglaban ko, ang lalaking naging dahilan kung bakit tinalikuran ko ang prinsipyo ko, ay tinalikuran ako sa isang iglap para bumalik sa buhay na dati niyang sinusukuan. Pero kung akala niyo ay doon na natapos ang lahat, nagkakamali kayo. Dahil makalipas ang isang linggo, may natuklasan ako na lalong magpapagulo sa sitwasyon. Isang bagay na hindi ko inaasahan at maglalagay sa akin sa isang posisyon kung saan ako naman ang may hawak ng alas. Habang naglilinis ako ng banyo, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Naalala ko, 2 linggo na nga pala akong delayed. Kumuha ako ng pregnancy test kit na matagal nang nakatago sa cabinet ko. Isang bagay na biro-biro lang naming binili ni Renel noon bilang what if. 2 guhit, malinaw na malinaw. Ang tanong ngayon, sasabihin ko ba sa kanya? O gagamitin ko ito para bumalik siya sa akin kahit alam kong lalo lang kaming mababaon sa kasalanan? Sa puntong ito, hindi ko na alam kung sino ang tunay na biktima. Ang alam ko lang, ang kwentong ito ay malayo pa sa dulo. Hawak ang pregnancy test na may 2 pulang guhit. Parang gumuho ang kisame ng kondo ko. Sa gitna ng iyak at panginginig, isang desisyon ang nabuo sa isip ko. Hindi ako papayag na ako lang ang wasak. Kung tinalikuran niya ako para sa katahimikan ng pamilya niya, ibabalik ko ang ingay sa buhay niya. Hindi ako nag-atubili. Pinuntahan ko ang bahay nila sa isang eksklusibong subdivision sa Las Piñas. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang sinabi ni Liza na ako ang talo sa huli. Pero sa pagkakataong ito, may bitbit akong katotohanang hindi nila kayang baliwalain. Pagdating ko sa tapat ng gate nila, saktong lumalabas ang sasakyan ni Renel. Huminto siya nang makita akong nakaharang. Lumabas siya, bakas ang galit at kaba sa muka. Janine, anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo, wag mo na akong lalapitan. Diba? Maayos na kami ni Liza. Sigaw niya, sabay tingin sa bintana ng bahay nila, natatakot na baka makita kami. Hindi ako sumigaw. Lumapit ako sa kanya at iniabot ang maliit na stick. Maayos? Renel, paano magiging maayos kung may panibagong buhay na nabuo sa gitna ng lahat ng gulo natin? Natulala siya. Nawala ang tapang sa mukha niya at napalitan ng purong takot. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kulay ng lalaking minahal ko. Isang duwag. Hindi siya masaya, hindi rin siya malungkot. Natatakot lang siya para sa sarili niyang imahe. Hindi maaari to, Janine. Maraming masisira, pabulong niyang sabi. Eksakto namang lumabas ng pinto si Liza dahil sa ingay. Nakita niya kaming dalawa. Sa halip na magmakaawa, tumayo ako ng matuwid. Ipinakita ko sa kanya ang hawak ko. Doon ko naramdaman ang pinakamasakit na realidad. Hindi ko siya inagaw, pero heto ako. Pilit na isinisiksik ang sarili ko sa isang pamilyang wala na talagang puwang para sa akin. Naging magulo ang mga sumunod na buwan. Naghiwalay din sina Renel at Liza. Hindi dahil kinuha ko si Renel, kundi dahil hindi na kinaya ni Liza ang sunod-sunod na kasinungalingan. Pero ang akala kong panalo ko ay naging simula ng aking kalbaryo. Si Renel, bagamat nagsusustento, ay hindi kailanman naging tapat sa akin. Lagi siyang wala, laging may ibang dahilan, at laging nanunumbat na dahil sa akin ay nawala ang lahat sa kanya. Nagtatrabaho ako ngayon sa ibang kumpanya, pilit na itinataguyod ang anak ko. Tuwing tinitingnan ko ang bata, nakikita ko ang mukha ng lalaking minahal ko, pero hindi ko kailanman tunay na pag-aari.
Natututunan ko na ang pag-ibig na itinayo sa guho ng ibang tao ay hinding-hindi magkakaroon ng matibay na pundasyon. Pinili kong hindi siya bitawan noon, kaya ngayon, dala-dala ko ang bigat ng desisyong iyon habang buhay. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Iyan ang masalimuot na karanasan ni Janine mula sa Las Piñas. Isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may katapat na pananagutan, lalo na kung may ibang pusong nasasaktan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta sa ating channel. Sana ay may napulot kayong aral sa kwentong ito na babaunin ninyo sa inyong pang-araw-araw na buhay. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel, ang Tagalog Wild Confession, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. I-follow niyo na rin ang aming official Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang updates at mga kwentong tiyak na tatama sa inyong puso. Muli, ako ang inyong lingkod, si Ate J. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayong lahat, mga ka-confess.